Minsan yung inggit, yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi masaya ang tao. Eh. Binibilang mo kasi, yung blessings ng iba, imbis na yung blessings mo. Ano yan eh, parang insulto sa sarili. Pansinin mo, yung mga taong totoong masaya, yung mga taong walang inggit sa katawan. Hindi kasi pwedeng magkasabay yung inggit at saka yung saya. Kaya ikaw, mamili ka na lang. Gusto mo bang mainggit o gusto mo maging masaya? Kahit isang beses ka lang daw mahuli na hindi nagsasabi ng totoo, pagdududaan na ng mga tao lahat ng sasabihin mo. Ang hirap kasi, kahit gaano kaliit yung kasinungalingan mo, malaki pa rin yung tiwalang nasisira mo eh. Hindi naman sumasama ang loob ng iba dahil nagsisinungaling ka sa kanila. Sumasama ang loob nila kasi nababawasan na yung tiwala nila. At sino pa yung mga peke? Yun ang minamahal ng public? Parang bote lang ng soft drinks kasi mas mahal yung plastic? Hindi mahirap humanap ng kaibigan. Sa Facebook nga minsan, di ba? Parang 5,000 o mahigit pa yung mga friends mo. Pero ilan lang ba dito yung totoo? Yung kaibigang hindi lang puro like o comment sa mga sineshare mo, hindi lang puro K at saka smiley ang matatanggap mo sa mga post mo, kundi yung kaibigan na ka-share mo sa lahat ng problema at tanggap ka kahit sino ka pa. Kung may ganito kang kaibigan, hindi mo na kailangan ng 5,000 friends sa Facebook. Maswerteng maswerte ka na. Ano bang mga bagay ang solid? Ay, yung bato, solid yan. Yung yellow, tubig yan na liquid, pero naging solid din. Pero yung bato, pwedeng mabiyak, pwedeng madurog. Yung yellow naman, pwedeng matunaw. Parang ganyan din yung samahan ng tao eh. Malalaman mo kung gaano katibay yung samahan. Kapag dumating yung pagsubok, yun yung susukat kung hanggang saan yung pagiging solid ng pagsasama niyo. May mga bagay na kaya mong gawin mag-isa, pero mas maraming bagay magagawa kung meron kayong kasama. Kung wala pang nagsabi nito sa'yo ngayon, gusto ko lang ipaalala sa'yo na pakonti-konti, nagkakaroon ka na ng progress sa bawat araw na gumigising ka. Sobrang nakaka-inspire ka dahil kahit sobrang bigat at sobrang hirap ng mga pinagdaraanan mo ngayon at kahit sobrang dami mong sakit na nararamdaman, emotionally at physically, mas pinipili mo pa rin na bumangon at ipaglaban ang pangarap mo na gusto mong maabot. Sana alam mo din sa sarili mo na lahat ng mga efforts na ginagawa mo ngayon ay magiging worth it din. Hindi lang para sa'yo, kundi pati na rin sa mga taong mahal mo. Tandaan mo parati na step by step nakakarating ka na sa buhay na gusto mong marating. Kahit na alam ko minsan, nakakalungkot at nakaka-frustrate. Hindi pare-parehas ang buhay. May saya at lumbay. Kaya kailangan palagi kang matibay para malagpasan mo ang hamon ng buhay.